Senator Christopher Bongo is recognized. Mr. President, I rise to appeal to our colleagues to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest. Mr. President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws, but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit, napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal, and he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya. Nag-order yung mga nurse niya. Tsaka, hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanilet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa ospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016 kasama si Senator Cayetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digong. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totoong tatay ko, 5 taon ko hindi nakikita. Tatay Digong, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente, dapat yon. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any,
Ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hiningi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon. Na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Di po ako titigil sa aking pakikiusap sa lahat. Let's bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon. At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag nating ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po ay matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte. Kung ano man pong pwede nating maitulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Maraming salamat po, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to sponsor the measure, Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po.
Meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito. Bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat.